Tayo mula sa may Bureau of Customs, mga kabombo, kasama ho natin ang nagsisilbing Deputy Chief of Staff ng Customs Bureau, si Attorney Chris Bendijo. Maraming salamat. Thank you for joining us, Attorney Bendijo, sir. Si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News, Attorney. Sir Genesis, Ma'am Ever, magandang gabi po. Pagbati po mula kay Commissioner Ariel at sa mga bumubuo ng Bureau of Customs. Thank you so much for joining us, Attorney. Unang-una siguro sa mga nais nating maibahagi sa inyo or makuha sa inyo, kuha kami ng overview doon sa controversial na pagkakasamsam doon sa 14 ho ng mga luxury vehicle na sinasabing pag-aari ho ng pamilya ko o nitong si dating Congressman Saldico. Paano ho ba nangyari dito? Paano ho natin nasamsam? And sa anong legal grounds yung ginawa ho natin pagsamsam dito, Attorney? Ito po talaga ay nagbula sa intelligence information mula sa ICI, no? At kasama po natin ng ICI, pati po ang mga representatives ng Bureau of Customs, tayo po ay nag-apply ng search warrant sa korte dahil nung ating chinek sa records ang mga sasakyang ito, no? Nakitaan natin sa preliminary information na wala pong kaukulang import entry. At dahil po dito, nagkaroon po ng probable cause ang korte na mag-issue nga po ng search warrant na ito. Pero linawin ko lang po no, na ang inapplyan po natin ng search warrant base doon sa impormasyong nakita natin no sa certification din ng ating Management Information Systems and Technology Group na yung siyam lang po ang inapplyan natin no. At nung inimplement nga po natin ito, 8 lang po yung dinatnan natin at dahil kasama po natin ang HPG, ang LTO, ang CIDG, ang mga officials po ng barangay, pati po yung mga abogado no ng building at iba pa pong entities doon, meron naman pong ginawang kaukulang pagsisis din po no yung HPG, pero siguro po mas mabuting sila na po yung sumagot doon sa mga aspetong yon. As far as the BOC is concerned po, 8 of 9 nasaklaw ng search warrant ang amin pong nasa kustodiya po ng BOC sa ngayon. Oo. So, going back doon sa sabi ho ng Independent Commission for Infrastructure, Attorney, kasi sabi nila, 15 yung inirefer nila sa inyo, Customs, LTO, Land Transportation Office, at sa may Highway Patrol Group. Yung isa na hindi pa nakukuha dito, yun ay, ang violation niya doon ay customs violation. Tama ho ba? Tama po. Doon po sa listahan pong ito, siyam po ang papasok no dito sa jurisdiction ng Bureau of Customs dahil hindi po natin nakitaan ito ng kaukulang papel no ng import entries. We're still coordinating sa Land Transportation Office, Attorney, pero ano pong sabi sa inyo ng LTO at ng HPG as to doon sa violations ng iba pa na hindi po kasali doon sa siyam na nababanggit ninyo? Hindi ang alam ko lang po no, although ito siguro informal po ito dahil hindi naman po ako yung tagapagsalita ng HPG tsaka ng LTO. Pero meron po yatang ibang violation no kung kaya't sila ay nagkaroon pa ng operasyon no while implementing itong search warrant na inapplyan natin sa korte. Meron po kasing ano yan parang kumaga po no plain view. Inadvertently nakita po nila yata yung mga sasakyan. Ano po ito no? I'm using my lawyer's hat po no. Hindi po kasi ito official na ano ng HPG tsaka ng LTO, but I think that's their explanation no na during the implementation of the search warrant inadvertently meron po yata mga sasakyan na parang naka-alerto po no. At parang sa pagkakaalam ko nga po ibang region no, parang region 5 po kung hindi ako nagkakamali. Kung kaya't nagkaroon po sila ng desisyon na yun din po no magkaroon din po ng kustodiya sa ibang sasakyan na labas po no na saklaw ng search warrant. As we speak, Attorney, naroon na po sa may ICI lahat nung may mga customs violation? Yung pong 8 of the 9 ito po ay under custody. Linawin din po natin yung aspetong yun no. While ginagamit po natin yung parking facility ng ICI, ito po ay patuloy na nasa kustodiya ng Bureau of Customs no. Kahit pumunta po tayo doon ngayon, nandun po mga tauhan ng BOC at ng Philippine Coast Guard no dahil patuloy po ang naka-underguard ang mga sasakyang ito at patuloy pong nasa kustodiya ng Bureau of Customs ang mga sasakyang ito. Ito lamang ay inilipat natin doon no for security reasons dahil yun nga po no halimbawa po yung isang kotseng yun ay nailabas ng umaga at meron pong ulat no na meron pong nag-attempt po yatang ilabas yung mga sasakyan. So nag-decide po tayo na ilipat ito sa isang controlled at secure na area parang sa ganun ay maiwasan po yung mga ganung pagkakataon. Ikalawa po, wala rin po kasing parking no sa Bureau of Customs
pati na rin po sa korte, no? Wala po tayong espasyo doon upang pagdalhan itong mga sasakyang ito. At ikatlo po, no, syempre po kailangan naman din po no makaiwas din tayo sa perwisyo doon sa area, no, doon sa unit sa condominium na ito dahil ayaw naman po natin magdulot ng trapiko kapag tayo po ay mag-implement pa ng pagpo-pull out ng mga sasakyan ito. Kung kaya't ito po ay patuloy na nasa kustodiya ng Bureau of Customs, although ito po ay nakaparada sa facility ng ICI. Okay. Ang ating katandem si Bombo Ever with her questions. Bombo Ever. Alright. Doon po sa naging, hingi lang din po siguro kami ng clarification coming from the side po ng Bureau of Customs. Dito sa naging panayam po kasi kahapon with Attorney Roy Rondain, sinabi po niya na illegal yung naging operasyon kasi yung ilan daw po doon sa sasakyan ni dating Congressman Zaldico, yung iba po doon ay sa kanyang misis, yung iba sa kumpanya, ni hindi pa raw daw po nakakasuhan yung kumpanya, bakit daw po kinumpis kaagad. Yung usapin pong yan, no? Again po, lilinawin ko lang, ang aking pinatutungkulan ay yun lamang pong nilalaman ng search warrant, no? Ito pong siyam na inapply natin ng search warrant. Insofar as yung perspective po kasi ng Bureau of Customs, no, hindi po natin talaga tinitingnan una yung personalidad. Ang una po nating tinitingnan yung gamit po, no? In this case, yung kotse. Kapag chinek po natin ang kotse, dapat po makikita natin ang import entry nito at mga kaukulang dokumento, no, sa customs. Kung hindi po ito nakita, ito po ay nagkakaroon ng presumption na ito ay unlawfully imported. Pagdating po dito na po natin titingnan kung sino po ba yung personalidad na nagmamay-ari or nagpo-possess ng mga potentially smuggled items na ito. At ito din po yung ugnayan natin sa LTO, no? Kung kaya't nalaman po natin at inaplayan po natin individually po, no, yung mga registered owners ng mga sasakyang ito. At nangangahulugan po, no, ang jurisdiction po ng Bureau of Customs ay patungkol sa mga smuggled na items regardless po, no, kung ito po ba ay affiliated kay dating Congressman Zaldico or iba pa pong kumpanya, no. So ang focus po natin ay yung pagiging yung pagkakaroon po ng aspeto ng unlawful importation. Alright, so totoo po ba, attorney, na warrantless yung nangyari pong pagkumpiska doon sa mga sasakyan? Kasi isa sa allegation po ni Attorney Rondain, wala daw pong search warrant at seizure warrant na dala-dala po yung mga law enforcers. Again po, no, hindi ko po alam kung ano yung kanyang binabanggit na ito dahil kung hindi po ako nagkakamali, no, meron pong 4 o 5 abogado doon pagdating po namin. Nagbigay po kami ng kopya ng search warrant sa mga abogadong ito. Pumirma din po sila, no, sa presence po ng mga iba't ibang government agencies kasama po yung ating mga barangay officials. Hindi ko po alam paano po nasabi nating wala pong search warrant, no. At doon nga pong yung mga abogado nga po doon ay mga kakilala ko din at amin pong nilinaw sa kanila, no, na bago po kami umakyat doon sa parking area mismo, nagkaroon po muna kami ng maikling pagpupulong kasama po yung mga abogado at pinaliwanag po namin ang laman ng bawat search warrant, ang mga target na sasakyan at pagkatapos din po ng ating implementasyon nito, no, nagkaroon din po tayo ng inventaryo. Ito rin po ay pirmado ng mga abogado po. At the entire time po, mabanggit ko na rin, the entire time po, naka-body cam po ang aming mga tauhan, no? Bukod pa po sa, syempre po, lahat po ng tao nandun, halos nagvi-video recording sa kanilang mga cellphone. So, above board po ang implementasyon ng search warrant na ito at malinaw po, no, na meron po tayong search warrant na issued po ng Branch 41 ng RTC Manila. Okay. I-follow up ko na lamang po siguro kung meron pang pong mga nakaplano po na pagkakasapa ng mga search and seizure po warrant ito pong Bureau of Customs sa iba pa po na mga sinasangkot po dito sa flood control anomalies. Again po, no, linawin ko lang po, no, although miyembro po tayo doon sa Asset Recovery Group ng ICI, ang Bureau of Customs ay miyembro po ng subgroup na ito ng ICI. Ang poder po, no, ang jurisdiction po ng Bureau of Customs ay pumapasok lamang doon sa mga bagay na dumadaan sa importasyon.
At kung ito po ay makitaan natin ng problema no sa papeles, sa dokumentasyon ng kaukulang pagbabayad ng customs duties and taxes, doon lang po nagkakaroon ng jurisdiction no ang Bureau of Customs sa pagkakasa ng mga ganitong search and seizure no. Mag-iiba-iba lang po 'yan kung ang pinaglalagyan po nung smuggled item ay domicile or ibang establishmento, pero 'yan lang po talaga ang limitasyon ng Bureau of Customs. So, but to answer your question, meron naman din po tayong iba pang tinitingnan no. Again po, malinaw naman din po yung binigay na listahan ng ating pangulo. At tayo naman din po ay palagi nakikipag-ugnayan sa ICI. So, meron pa po tayong mga pinaplano at kinakasa. Of course po, hindi ko po mabibigay ang detalye, pero patuloy naman din po ang aming kooperasyon sa effort na ito ng ICI. Alright, Bombo Jen. Okay. Attorney, one last question na lamang on my part. Kasi parang ito na yung ikalawa na major na pagkakasamsam po natin. I mean, connected dito sa mga flood control. Ang una, yung napakarami natin nasamsam noon na mga luxury cars ng pamilya Diskaya, mga customs violations, sabi nga ninyo. Ngayon, doon sa nagpapatuloy nating investigation, doon sa pagkakapasok nitong mga ito dito sa Pilipinas, kasi mga customs, pawang mga customs violation lahat, anong mga initial na lumalabas doon sa ating nagpapatuloy na investigation? Kung pwede na pong i-disclose sa public, Attorney. Well, again po, based sa initial findings, yun nga po, wala tayong nakitang import entry. Ikalawa, nung tayo po ay nag-implement itong search warrant, atin pong nakita na meron pong kakaibang pagbo-bulletproof itong mga sasakyang ito, na ang suspetsya po natin ay ito lamang po ay nagmula pa po dun sa pinagbilhan overseas. At wala rin pong ganong deklarasyon na nakikita ang Bureau of Customs patungkol dito sa pagbo-bulletproof na ito. Ibig po sabihin, tumataas lalo yung suspetsya na ito ay unlawfully imported. Ngayon po, dahil po na tayo ay nakapag-implement na ng search warrant, nakuha na po natin ng mas maigi itong mga vehicle number, itong NG number nitong mga to, mas mapapaigting pa po natin yung pagse-search natin sa ating sistema kung magkakaroon po ba ng ibang posibleng entry dito kapag tayo po ay pwedeng makahuli ng misdeclaration or misclassification. Yan ay patuloy po nating inaaral at iniimbestigahan sa ngayon. Oo. Pero may common names po ba na nakikita ko tayo doon sa posibleng nagpupuslit po ng mga sasakyan or nagpa-facilitate, na pagkakapuslit po ng sasakyan, Attorney? Sa ngayon po, yan ay dinidetermine pa po natin. Gaya po ng aking nabanggit, dahil po ang initial po nating finding ay wala pong import entry dahil nga po hindi natin nakikita sa sistema ng Bureau of Customs. Pero dahil po nakita na natin na-stencil na po natin yung mga engine number, at tayo din po ay makikipag-ugnayan sa LTO. Tayo po ay magbabacktrack. Titingnan po natin ano yung mga dokumentong nagamit sa pagpaparehistro sa mga ito, dahil dito po natin makikita yung pamamaraan ng pagpasok ng mga sasakyang ito at kung sino po ang nagpasok sa mga sasakyang ito. Sa kasalukuyan po, yan ay dinidetermine pa natin, ini-investigate pa natin yan. Iniintay pa po natin ang ating ang magiging sagot po ng LTO sa mga bagay na ito. At kung meron po talagang mga documentation, kagaya po ng certificate of payment, yung po mga CSR kung tawagin, at iba pa pong mga dokumento na nasa LTO po. Okay. Attorney, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. I believe, congratulations is in order sa Bureau of Customs sa magkakasunod na ating pong pagkakasamsam sa maraming mga luxury cars. Maraming salamat at congratulations sa Bureau of Customs, Attorney. Salamat po sa pagkakataon. Magandang gabi po. Magandang gabi ho sa inyo. Si Attorney Chris Bendijo, ang nagsisilbi pong Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Kaugnay pa rin po ito sa pagkakasamsam doon sa 14. Originally, 15 po yung nai-refer ng Independent Commission for Infrastructure, pero yung isa patuloy pong hinahanap. Pero yung 14 ay nasamsam na ho ito. 8 ho dito ay may mga customs violation. Yung iba naman ay may mga violation po sa Land Transportation Office at sa Highway Patrol Group ng Philippine National Police. Mamaya, mga kabumbom, makakausap din po natin ang isa po sa mga opisyal ng Philippine Red Cross, si Dr. Gwendolyn Pang. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.